Grabe kabayan, nagulat ho ako dito sa ibinalita ng Bilyonaryo News Channel patungkol dito sa magtito na ito na si Sandro Marcos at si Martin Romualdez at tinagurian na pala silang mga pork barrel kings mga kababayan. Grabe, nagulat ho ako dito sa pera na involved dito sa dalawang congressman na ito na magtiyo at anak at pinsan pa ng presidente kabayan. So, eto panoorin ho natin mga kababayan bago kayo humusga. Ito po ay inilabas ng Bilyonaryo News Channel patungkol dito sa magtiyo na si Sandro Marcos at si Martin Romualdez. At panigurado, posibleng madamay kung totoo ho ito, damay dito si Bongbong Marcos Jr. So ito, panoorin ho natin mga kababayan. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Bago yan mga kababayan, no? Narinig niyo yon yung sinabi, kabayan? Ha? Ang sinabi ng host, no? Na grabe yung insert yung pork barrel para hindi na ho tayo magulumihanan mga kababayan sa nangyayaring ito. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, so yun mga kababayan, ito. Yan. Napakatindi. Top 1 ho itong si Martin Romualdez sa Leyte. Number 1, itong si Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Grabe mga kababayan. Bilyones ho. Itong mga pork barrel ho na meron itong si Martin Romualdez at Sandro Marcos na sinabi pa nga ng presidente na tiwala ito na kakayanin ni Sandro Marcos. Mga kababayan, ang dami hong lumalabas na balita patungkol sa matinding mga pagkasira, mga masasabi ho natin yung mga construction ay hindi siya matibay. Maraming mga nasira, no? Na mga infrastructure project. So, paano nasabi ni Bongbong Marcos na tiwala siya sa kanyang anak? Grabe ho mga kababayan ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si... So dito na muna samantalang putulin ho muna natin mga kababayan. Okay. Sabi kasi, ni Claire Castro ay magagampanan naman ho dyan ni Sandro Marcos ang mga allocables nito, yung mga pork barrels na pera mga kababayan. Kilala na nyo naman si Claire Castro,
kung ano ang pumapasok na basura sa kanyang tenga, ayon naman ang lumalabas na basura sa kanyang bibig. Garbage in, garbage out. Ayan. So tuloy na natin itong naging report ng Bilyonaryo News Channel, mga kababayan, dahil napakatindi ho ng mga binitawan dito na pork barrel kings itong dalawang kongresista na magtiyo, pinsan at anak ng presidente, mga kababayan. DBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang DBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. So, yun na nga, binabanggit mga kababayan, from District Engineer ay inform congressman kung ano yung mga proyekto. So, grabe yung mga step by step, mga kababayan, hanggang papunta ho dun sa pinakakurakot na kongresista. Yan na lang kurakot kasi alam naman ho natin na may mga nangyari na pork barrel noong mga nakaraang taon, kung saan si Revilla, si Estrada, sino pa ba yung mga senador na nasangkot dahil doon sa kay Napoles na kabayan. Ngayon, makukulong kaya ito, mga kababayan, kasi pork barrel kings itong si Sandro Marcos at itong si Martin Romualdez. Matutulad din ho ba kaya itong mga nakaraang mga taon na nakulong yung mga senador? Sa tingin ko sa panahon ni Bongbong Marcos ay hindi makukulong yan. Kakampi kasi. Kakampi, mga kababayan, ng presidente. District. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan. So, kasama rin pala dito, nagsasabuatan din pala sila dito, mga kababayan, pork barrel. Sabuatan, pati yung mga kongresista posibleng damay ho dito, lalo na kakampi ho, mga kababayan. Kaya kahit ano hong hilingin ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez para sa kanilang mga distrito o kanilang mga proyekto, kahit hindi i-double check, aprobado yan. Kakampi, mga kababayan, di ba? Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Ayan na nga. In the GAO 2025, the 5 legislative district which have the highest allocables in the NEP or National Expenditure Program retained their share even after GAA was passed. In other district, there was slight difference in the NEP and GAA allocation, mga kababayan. Meanwhile, the allocable of Duterte allied lawmakers Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez, and Kaimer Olaso were completely eliminated. Ganyan ho sila, mga kababayan. Ganyan. Pasado ang kay Marcos. Eliminated yung sa mga Duterte allies.
Ayaw ho kasi nila mga kababayan na mag-share ng kanilang makukulimbat. So hindi naman ho natin masasabi mga kababayan, baka naman may gagawin ho sila mga proyekto na magaganda. Sige, tuloy nila. Pero mga kababayan, kung mga ghost project ho ang kanilang gagawin, ghost project at yung mga pera ay mapupunta lang sa pocket nila, ay hindi ho maganda yon. Pero masasabi natin dapat walang pork barrel, kabayan. Wala. Dapat transparent ho lahat. At malalaman ng ating mga kababayan Pilipino, kabayan, kung saan napupunta ang perang pinaghirapan ng ating mga kababayan Pilipino. Yung simpleng piso na tax, naiipon yon. Simpleng pagbabayad ng tax, naiipon yon. Nagbabayad ng tax. Tapos saan napupunta? Doon sa wallet, sa bulsa nitong mga buwayang mga kongresista, mga senador at iba pang mga politiko, kasama na ang mga kontrastista na matindi ang kontsabahan sa gobyerno. So ano masasabi niyo ho dito sa naging report o dito sa allocables nitong ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez? Sa tingin niyo mga kababayan, tama lamang ho ba yun? Tama lamang ba ho yung billion-billion ng mga allocables o yung mga pork barrels, panibagong version pala ng pork barrels, ito mga allocables? So tama lamang ho ba yun? Mabuti na lamang at nasaliksik ho ito ng Bilyonaryo News Channel. Kung hindi, ay hindi ho natin malalaman na mayroon palang mga ganitong uri ng pork barrel. No? Grabe ang ginagawa ho ng ating mga congressman. Okay ba? Pinsan at anak ng presidente ho, mga kababayan. Ang pinakamalaking pork barrel. Tapos yung mga pork, may allocables na yung yung Duterte Allied, eliminated mga kababayan. Eliminate. Kumbaga ang pumasa lamang yung mga pork barrel nitong pinsan at anak ng presidente. Ayaw ho nilang makihati o makahati ng pera ng taong bayan yung mga Duterte Allied para doon sa mga proyekto kasi gusto lang naman nila para sa kanila. So sana doon sa mga pork barrels na yung mga billions na pork barrel, kabayan, ay napunta sa kababayan natin para sa mga infrastructure project. So wala ho tayong question kapag ganun ang ginawa. Pero kung napunta lamang mga kababayan doon sa mga petaka, napunta lamang mga kababayan sa mga pulsa nitong mga kongresista, nako, ikulong na yan mga kurakot.